mga kapatid naman po nating babad sa kalsada ngayong araw, maki-weather update po muna tayo. Kasama ang ating resident meteorologist, cool weather Tito, na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, may pagbabago na nga ba sa lagay ng panahon this Thursday morning? Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong Huwebes ng umaga. Patuloy pa rin nating binabantayan. Ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at meron po yung direktang epekto sa ating bansa. Ito po ay huling namata ng pag-asa sa line around 380 kilometers north-east ng Daet, Camarines Norte. Yan po ang nagdadala ng maulap na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa ilagang bahagi nito, at yung ating habagat naman ang nagpapaulan dito sa western section ng Visayas at Mindanao. Ito pong ating binabantayan low pressure area ay mababa pa po ang tsansa maging isang ganap na bagyo, pero yan ay posibleng tumawid dito sa Luzon ngayong gabi hanggang bukas, at possible yan dito sa may West Philippine Sea makakuha ng konting lakas. Dahil pa rin po sa ating dahil dito sa ating low pressure area dito sa Metro Manila, mas maulap po ang ating panahon, at although nagpapakita po ang ating araw, possible po yung ating mga pag-ulan, lalong-lalo na mamayang hapon at gabi. Dulot po yan ng epekto ng ating pinagsama ng habagat at ng ating low pressure area. At again po, ugalin pa rin po natin ang magdala ng payong para magamit sa mga posibleng pag-ulan at mga thunderstorms. At pag meron tayong mga thunderstorms, ito po, bakit inuulan ng yelo ang ilang bahagi ng lugar sa Pilipinas? Ito pong video na ito ay kuha sa Bukawi, Bulacan, itong mga nakaraang araw pa. Yan po ay hindi snow, Yan pong mga yelo na yan ay tinatawag nating hail na kakibat kapag meron tayong nararanasang mga thunderstorms. So, kung mapapansin nyo, malalakas o maliliit na butil ng yelo yan na parang nanggagaling nga sa ating mga pag-ulan kapag meron tayong thunderstorms yan. Ito po ay isang thunderstorms na event. Kapag meron tayong mga hail, paano nga ba yan nabubuo? Usually, kapag meron tayong thunderstorms, meron po yan tinatawag na updraft o yung pataas na hangin. So, yung updraft na yan, ang nagsususpend sa ating mga tinatawag na super cooled water droplets o yung ating maliliit na butil ng yelo. So, nasususpend po yan sa ating taas na bahagi ng ating kaulapan, at kapag nandyan po yan, nakakaipon pa yan ng yelo. At kapag bumibigat po yan at hindi na kayang dalhin ng ating ulap o ng ating updraft, itong mga butil ng yelo, nahuhulog na po yan at pumapatak na. At kadalasan, yung mga yelo na yan ay natutunaw bago po sumayad sa lupa. Kaya kung mapapansin nyo, kapag meron tayong thunderstorms, malalaki yung butil ng ulan o yung patak ng ulan kapag meron tayong thunderstorms, at hiwa-hiwalay. Isa yan sa katangian ng mga thunderstorms. Pero may mga nakakalusot dyan, at yun nga yung tinatawag nating hail. Dito sa ating bansa, hindi po ganun kalakihan yung ating mga hail kumpara sa mga US, nasing lalaki ng mga baseball. Dito po sa atin, maliliit lang po, parang size po ng butil ng mais. Pero again, yan pa rin po ay nakaka-apekto sa ating visibility, at masakit pa rin po yan kapag tumatama sa ating balat. Kaya kapag meron tayong mga thunderstorms, posible po ang hail, mag-ingat po tayo dyan at sumilong po tayo para makaiwas sa disgrasya. At yan muna lagay ng panahon ngayong Huwebes ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po, na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.